Check na check! Check? Check na check! Check? Check na check! Check? Check? Check na check! Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay? Tagumpay? Tagumpay sa Extension Komunidad! Hello! Isang tagumpay na umaga sa mga komunidad na nakikinig at nanonood sa anumang lugar sa Pilipinas. Ito na naman po, si Edna Tormon Bernabe mula sa PUP at katuwang ang Tagumpay Channel. Ito ang Check, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Ang programang Check ay naglalayong ipakita at maipakilala sa publiko ang iba't ibang mga kahanga-hangang proyektong pangkomunidad ng mga state universities at colleges gaya nga ng PUP. Alinsunod sa mga panukala ng Commission on Higher Education, kaugnay sa usaping Extension and Community Service, ang PUP at Tagumpay Channel ay maghahatid sa bawat tahanang Pilipino ng 30 minutong mga programang magpapatunay na ang bayanihan ay sadyang buhay na buhay sa bawat komunidad sa Pilipinas. Noong nakaraang Sabado ay nakilala natin si Mr. Jack Stan. Siya yung representative ng JCI Manila, isa sa mga katuwang natin sa proyektong Gabay Aral. Gayon din, kasama din natin si Professor Emil Rivera. Pinag-usapan natin yung mga naging role ng JCI Manila para matupad yung mga pangarap ng mga estudyante ng ALS sa Barangay 128 sa Tondo, Manila. Binahagi rin sa atin ng JCI Manila yung transformation ng ALS classroom na ginawa nila mula sa dating police outpost hanggang sa maging isang silid paaralan para sa mga mag-aaral ng ALS. Kakaiba naman ang ating ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Ayan. O, 'di ba? Tayo ay papasok sa mundo ng pagtuturo through the alternative learning system. Kaya naman, super check na check talaga ang ating episode this morning. Alam niyo ba na ang isa sa mga subject na tinuturo ng ating ALS teachers ay ang life and career skills? Hindi lamang sila tinuturuan na makatapos sa pag-aaral, kundi binibigyan din sila ng mga tama at sapat na skills training na maaari nilang gamitin sa kanilang pamumuhay. O di ba talaga namang check na check talaga ang tulong na ibinibigay ng PUP, JCI Manila, DepEd at ang pamunuan ng Barangay 128. Tunay na tagumpay sa ekstensyong komunidad. Ngayong araw, tayo ay bubusigin hindi lang ng isa, kundi 2 life and career skills video lecture mula sa ating ALS teacher na si Miss Sheena May Cervanes. Bakit natin sinabing bubusugin? Kasi tuturuan niya tayo ni Teacher Sheena kung paano gumawa ng longganisa at kroketas. So ano pa ang hinihintay natin? Tara na at panoorin natin si Teacher Sheena at matuto tayong lahat na gumawa ng check na check homemade longganisa. Magandang araw, ako nga po pala si Ginang Sheena May Cervanes ng Mataas na Paaralang Antonio Villegas. Ngayon po ay magpapakita ako ng ilang mga lutuin na maaari nating gawing pambahay at pwede din nating gawing pangnegosyo. Halina't samahan ninyo ako sa ating pagluluto. Hindi lingid sa ating kaalaman na matagal na panahon ding napasailalim ang ating bansa sa pananakop ng mga Espanyol. Dahilan na marami sa kanilang kultura ang ating namana na magpasa hanggang ngayon ay taglay-taglay pa din natin. Kasama din dito ang mga pagkain sa kanila din natin natuklasan. Kabilang nga po dito ang kilalang longganisa. Ito ay ang sariling version natin ng sausage na maaaring baboy, baka o manok ang laman na tinimplahan ng bawang, paminta, paprika at suka. Talaga namang lumalabas ang pagiging malikhain nating mga Pinoy. Dahil sa paglipas ng panahon, ang longganisang ito ay nagkaroon ng iba't ibang bersyon sa iba't ibang panig ng bansa. Nariyan ang sikat na vegan longganisa ng Ilocos, ang longganisa ng Lokban, Quezon, maging ang longganisa ng Pampanga at sa iba pang panig ng bansa.
iba't ibang hugis, sukat at lasa. Mayroon ding tinatawag na skinless longganisa. At ang recipe sa paggawa nito ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Halina't tunghayan natin. Narito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng ating skinless longganisa. Kailangan po natin ng 1 kilong giniling na baboy, 1/2 cup brown sugar, 1/4 cup soy sauce, 2 tablespoon of liquid seasoning. Ang ginamit ko po dito ay yung Knorr seasoning. Kailangan din natin ng 1/2 tablespoon of salt, 2 teaspoon of ground black pepper, 2 teaspoon of paprika, 1/4 cup of cornstarch, and minced garlic o yung dinikdik na bawang. Dito po ay gumamit ako ng 1 buong bawang. Para naman po sa ating mga kagamitan, kakailanganin natin ng measuring spoon at measuring cup. Ito ay gagamitin natin upang masiguro na ang mga sangkap na ating ilalagay ay nasa tamang sukat. Kailangan din natin ang funnel o yung tinatawag na embudo. Ito ay gagamitin natin upang mas mapabilis ang paglagay natin ng ating pork giniling doon sa lagayan. At ang paglalagyan naman po ng ating skinless longganisa ay yung plastic na ginagamit pang ice candy na may sukat na 1 1/2 by 10. Dito po ginamit ko yung brand na Calypso dahil mas makapal po ito kumpara sa ibang plastic na nakikita o nabibili sa mga tindahan. Kinakailangan din po natin ng isang mixing bowl upang dito natin paghahalu-haluin ang mga sangkap. Chopstick, ito po ay gagamitin natin para ma-push o maitulak papasok sa plastic yung ating pork giniling. At syempre, kailangan natin ng ladle o sandok upang mahalo ang ating mga sangkap. Bago magsimula, siguraduhin na kumpleto ang lahat ng mga sangkap at kagamitan na iyong kakailanganin. At ang pinakaimportante sa lahat ay tiyakin na malinis ang iyong mga kamay at lugar na paggagawaan. Matapos ilagay ang lahat ng mga sangkap, haluin ito mabuti upang kumapit ang lasa sa ating karne. Kapag nahalo na ito mabuti, gumamit ng measuring cup sa pagsandok ng karne upang magkaroon ng tamang sukat ang longganisa na gagawin. Gamitin ang embudo sa pagsalin ng karne sa plastic na paglalagyan. Gumamit ng chopstick para itulak ang karne pababa. Kung wala kang magagamit na chopstick, maaari mong gamitin ang iyong mga kamay basta't siguraduhin lamang na ito ay malinis.
Bago ibuhol ang plastic, siguruhin na walang hangin at nakasiksik mabuti ang mga laman nito. Matapos ang lahat, gupitin ang sobrang plastic. Narito po ang kabuuang halaga na aking nagastos sa paggawa ng skinless longganisa. 358 pesos ang kabuuang naging puhunan at nakagawa ako ng 50 piraso ng longganisa. Lumalabas na ang puhunan bawat piraso ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 16 centavos. Maaari ko itong ibenta sa halagang 110 pesos kada 10 piraso at pwede akong kumita ng halagang 192 pesos. Kung ako ay makakabenta ng ganito araw-araw sa loob ng isang buwan, maaari akong kumita ng halagang 5,760 pesos. Naway ang videong ito ay nakatulong sa inyo hindi lamang sa gawain o lutuing pambahay, kundi pati na rin sa inyong pagnenegosyo. Maraming salamat po! Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Hello ulit mga ka-check. Ay, bigla akong nagutom at para bang gustong kumain at umorder ng long silog. Nakakatuwang isipin na ang mga skills na gaya ng paggawa at pagluluto ng mga pagkain ay naibabahagi rin pala ng ating mga teachers sa ating mga ALS students. Pwede na kasi nilang gamitin ito para sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. And speaking of negosyo, lalo na at malapit na ang Pasko, 55 days na lang, Christmas na. Isa na namang potential hit for the Christmas season ang ibabahagi pa rin ni Teacher Sheena sa atin. Ito naman ang paggawa ng croquetas. So, ano pang hinihintay natin? Let us all learn to make croquetas through this video. Magandang araw, ako nga po pala si Ginang Sheena May Cervanes ng Mataas na Paaralang Antonio Villegas. Ngayon po ay magpapakita ako ng ilang mga lutuin na maaari nating gawing pambahay at pwede din nating gawing pangnegosyo. Halina't samahan ninyo ako sa ating pagluluto.
Napakaraming bersyon ng croquette ang makikita saan man tayo magtungo. Iba't ibang recipe din ang nagawa para dito. Ang croquette ay nagmula sa bansang France. Taong 1898 noong madiskubre ito ni Escoffier na isang tanyag na chef sa bansang ito. Kasama ng isa pang kilalang chef ay isinulat at ipinakilala nila ang recipe na ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga chef na nagsanay sa ilalim ng patnubay ni Escoffier ay nagsimulang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dala-dala nila ang reseping itinuro sa kanila ni Escoffier. Dahil sa iba't ibang kultura, nagkaroon na ng iba't ibang bersyon ang orihinal na reseping ito. At ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang recipe ng isa sa mga bersyong ito, ang potato croquette. Narito po ang mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating potato croquette. Sa recipe ito, gumamit po ako ng 1/2 kilo ng patatas, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of ground black pepper, 1/4 cup of all-purpose flour, 1 cup of breadcrumbs, 1/4 cup of cornstarch, 1 egg, and 200 grams of mozzarella cheese. Sa recipe ito, ginamit ko po yung Arla mozzarella. Pero maaari din naman po kayong gumamit ng ibang brand na gusto ninyo. Para naman po sa mga kagamitan, kakailanganin natin ang measuring spoon and measuring cup upang masiguro na ang mga sangkap na ating ilalagay ay nasa tamang sukat. Kailangan din natin ng knife and chopping board, ice cream scooper, mixing bowl, at spatula. Bago magsimula, siguraduhin na lahat ng mga sangkap at kagamitan na kakailanganin ay nakahanda na. At ang pinaka-importante sa lahat, tiyakin na malinis ang iyong mga kamay at ang lugar na iyong paggagawaan. Pagkatapos maihanda lahat ng mga kakailanganin, unahin munang isalang ang tubig na gagamitin para sa pagpapalambot ng patatas. Habang hinihintay na kumulo ang tubig, hiwain sa maliliit na parte ang patatas upang madali itong lumambot. Kapag kumukulo na ang tubig, maingat na ilagay dito ang mga nahiwang patatas. Hinaan ang apoy at maghintay ng ilang minuto hanggang sa lumambot na ang patatas. Matapos ang ilang minutong pagpapalambot sa patatas, maingat na hanguin ito sa lalagyan at kumuha ng malinis na lalagyan upang pagsasalinan nito. Pagkatapos ay gumamit ng tinidor upang durugin ang patatas. Matapos durugin ang patatas, isalin sa mixing bowl ang nadurog na patatas at doon din pagsasama-samahin ang mga sangkap na kailangan. Ihalo dito ang asin, sunod ang paminta, pagkatapos ay ang flour, at sunod ay ang cornstarch. Haluin lamang itong maigi hanggang sa wala nang namumuong mga sangkap dito. Matapos haluin ay ilagay muna natin ito sa isang tabi at hiwain muna ang mozzarella cheese sa maliliit na piraso.
Gamit ang ice cream scooper, kumuha ng mashed potato at ilagay sa gitna nito ang isang piraso ng mozzarella cheese at saka ito bilugin. Tandaan, siguruhin na malinis ang iyong mga kamay bago gawin ang prosesong ito. Pagkatapos ay ihanda ang isang itlog at ang breadcrumbs. Ilubog ang potato balls sa itlog bago ito ilagay sa breadcrumbs. At pagkatapos ay maaari mo na itong prituhin. Hintayin lang na mag-golden brown ito at pwede mo na siyang ihain. Sa kabuuang halaga na 280 pesos ay makakagawa ka na ng 25 potato croquettes. Naway natuto at nasihan kayo sa aking ibinahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Radyo TV. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Dalawang check na video lessons ang ibinahagi ni Teacher Sheena from the DepEd para sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ngayong umaga. Check na skills training na magagamit na hindi lang ng mga ALS students kundi pati na rin ng lahat ng ating mga tagapakinig. Tunay na tunay ang tagumpay na nararamdaman ng lahat ng mga grupo na nagtulong-tulong para sa proyektong ito. Maraming salamat, Teacher Sheena Cervanes, sa iyong serbisyong check na check. Para sa susunod na Sabado, ibang asignatura naman ang papasukin natin kasama pa rin ang ibang volunteer teachers ng ALS mula sa DepEd. Siguradong another check na episode na naman ito, kaya samahan niyo po kaming muli mga ka-check! Lagi nating tatandaan na ang komunidad na nagkakaisa ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kaya naman ito ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad. Hanggang sa susunod na Sabado, ako pumuli si Edna Tormon Bernabe ng PUP, nagkahangad ng buhay na check para sa lahat ng mga Pilipino.